Kaka-Eric? Oo, nakapituloy mo yan. Wala pa. Teka. Ito yung kanina, hanap pa namin eh. Dito kayo nagpang. Kaka-Eric. Saan ba? Sir. That's Gary. Nasaan ba? Those, kabila. Tol. Bagay mo na sa akin. Tama, Tol. Marami na pong tao dito. Kayo na lang ang kulang para diretso na tayo sa Palakanyang. Kanyang po tayo pupunta sa Palakanyang. Sa krami muna. No. Story. Ay, si Tore mo na. Yung naghanap ng heartbeat. Oh. Ay, si Tambol Slow. Ito, organic to ha. Walang hako to. Kanya-kanyang punta ho dito ito. Walang ayuda, walang 5,000, walang 5 kilong bugas. Ayan, oh ha. Dito mo maano na. Tao. Anong walang tao? Di ba? Anong tingin niyo dito? Munggoy. Walang tao? Tanggapin nyo ho na marami ng galit sa inyo. Hindi yung sabihin nyo kagad na walang tao. Correct. Kanina lang pumasok sa... People power na to. Ayaw namin sa adik na presidente. Kayo, bahala kayo kung gusto ninyong pamunuan ng adik na presidente. Magandang gabi. People wear pa na ba tayo ngayon? Marami na pong tao dumagsa. Bakit dumami? Nagpunta po kami rito dahil nakikiisa po kami sa inyo at nagbibigay galang sa inyong pagkabayani, no? At pangunguna sa movement na ito na ang ating hangad ay lumaki kada araw para yung bastos sa Kongreso at yung bangag sa Malacanang ay matanggal na. Hindi tayo titigil hanggat hindi umaalis yung mga squatter na yan na bigla na lang tayong nagising. Ay sila na ang may poder. At trinidor pa tayong lahat sa hanap nila ng boto. Nakisama naman tayo. Pero saan tayo pinulot? Nabudol ho tayo. At ngayon sila na nasa poder. Parang pinalalabas nila na ang mga Pilipino ay Indio. Yan ang nakaka-insulto sa bawat Pilipino. Na ang bawat Pilipino ay bobo. Ang bawat Pilipino ay utusan. Bawat Pilipino ay slave, no? Dahil lamang gusto nilang makuha ang tagong yaman ng kanilang angkan. Kaya nag-aalsa na naman dahan-dahan ang taong bayan para ipakita sa kanila na patay na ang mga abusado. At kung hindi sila titigil, ay baka madala na naman sila. Pero hindi na yata sila tatanggapin sa Honolulu. Hanggang Guam na lang sila. No? Hanggang Guam. So, tingnan ho natin kung sino mamamayani nito. Ang 32 milyong bumoto kay Sara Duterte o ang 23 lamang na milyon na bumoto kay Bobo Marcos. No? At ang nagpanalo kay Bobo Marcos ay ang 8 milyong boto ng Smartmatic. Kaya malamang si Leni Robredo pa ang nanalo. Kung hindi si Leni Robredo, nadaya ng Smartmatic na binili ni Lisa Araneta Marcos. Ayan. So nandiyan ang katotohanan. No? Ang boto ng ating Vice Presidente ay purong-puro 32 milyones. Pero questionable ang 31 milyon ng bangag na presidente na itinago ang kanyang drug addiction sa taong bayan.
para maloko tayo lahat. So, nagpunta po kami rito para makiramay sa inyo lahat, makisa at makipagsimpatya sa inyong pinaglalaban. Gado, ano po yung masasabi ninyo ngayon na si Vice President Inday Sara Duterte pinadala na po ng subpina ng NBI dahil umano sa pagbabanta niya sa buhay ni Bobo Marcos? Alam niyo mga kabansa, hindi naman titigil yung mga yan hanggat hindi nila natatanggal sa pwesto si Inday Sara. Hindi titigil ang mga yan kung hindi ipakukulong nila si Inday Sara. Hindi titigil ang mga yan kung hindi nila papatayin ang mga Duterte. Hindi tayo papayag. Papayag ba kayo? Huwag pumayag. Hindi kami papayag. Hindi titigil ang mga yan dahil sa lapi, kapangyarihan, at impluensya ang habol ng mga yan. Sakit na ho yan ng mga Marcoses. Sakit na ho yan ng mga Romualdez. Virus. Matagal na yan. Masahol pa sa Russia, masahol pa sa COVID pandemic yan. Dahil ito, kinakain ang ating kaluluwa. Inuubos ang lakas ng tunay na Pilipino para itaguyod ang isang progressive na Pilipino. Nandun na tayo sa pinto ng langit. Nandun na tayo sa pakikipagkaibigan sa mga Chino na tanging pag-asa natin para tayo makaalwas. Ano nangyari? Naiwan tayo sa pansitan. No? At ang turismo natin ngayon, naunahan na ho tayo ng Laos at Cambodia. Can you imagine that? Wala na. Naiwan na tayo ng Thailand, Indonesia, Malaysia. Sa Siam na ASEAN countries, tayo na ang kulelat. Hindi ba tayo nahihiya niyan? Dapat sila unang mahiya. Dahil sila namumuno ng bansa. Hanggang ngayon, 3 taon na. Naghihintay ho tayo ng achievement from this non-performing president. Walang mangyayari. Dahil wala namang laban talaga. Sabi nga ng ating kagalang-galang na Inday Sara, hindi marunong magpresidente. So, ang tanong niya, tanong ko rin, ano ang ating gagawin? Palitan. Palitan. Diba? Sagay si VP Sara. Ano ating gagawin? Presidente ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo? Tapos, wala palang pondo yung NDRRMC dahil pinamamahagi na at pinang-aayuda ng pinsan mo kung saan-saan. Pero pag may bagyo, walang pondo. Walang pondo mula nasyonal. Hanggang ka naman kayo nakakita ng ganyan? Pero ngayon, pinalalabas nila na ang Pilipino ay Indio pa rin. Hindi na po. Matagal na po natin tinanggal ang mga Kastila. Matagal na po natin tinanggal ang mga Amerikano. At tinanggal uli natin noong 1991. Tinanggal uli natin noong 2016. Ngayon, balik na naman ang mga Amerikano. At tayo ay ginugurgur ng pera ng militar ng Amerikano na walang alam kundi manggera. Kaya po kami sa mamamayan, ayaw namin ng droga, ayaw namin ng digmaan. No? Mad kami, very mad. Mad. Marcos, alis dyan!